Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Huwebes. Masayang Huwebes sa inyong lahat. Masayang Huwebes. Kuya Benny. Masayang Huwebes sa Kuya Jen at masayang Huwebes sa ating mga tagapanood. Naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan. Naku, marami tayong pag-uusapan ngayon. Maiinit ang issue. Maiinit. Pipilitin natin ang ating buong makakaya, Kuya Benny, no? Ha? Yes. Para mailatag. Kulang ang isang araw dito Yun na nga. pag pinag-usapan lahat. Ilalatag natin yung magkabilang panig. Yes. Hindi pwede isang panig lang. Yes. Ano, ha? Kailangang balancing. Yan. Yan ang trademark ng Saganang Mamamayan. Yes. Ano ha? Kahit pa sabihin mong ganito yan, ganyan. Hindi ho. Kami po ay media man. Media betes po kami. Ay, hindi pala, hindi. Medya. Lagi tayo nasa gitna. Nasa gitna. Medya. Oho. Kasi po, kami naninindigan na ang taong bayan ang dapat magdesisyon sa mga mainit na issue ngayon. Tama. Di ba? Ilalatag lamang po namin itong mga bagay-bagay na ito. Kayo na po sa bandang huli ang magkasabing, ito ang tama, ito naman pala ang mali. Pero mamaya, asahan din po nila, baka makapanayam natin mga tricycle driver, motorcycle, kasi yung sa motorcycle taxi, ano ha? Naalala mo, meron tayong batas na dapat ay tinakda dyan eh. Meron pa nga testing ilang taon eh. Pero hanggang ngayon, nakamatayan na ni Congressman Romeo Acop yung issue na yan, para hindi naman lang naipasa eh. Hindi. Para bang nabimbin yata. Yun na nga, nabinbin. Mamaya po, alamin natin yung bagay na yan. Na marami kasing issue ukol sa bagay na yan at dapat po ay parami ng parami sa dami na sa tindi ng pagmamahal ng produktong petrolyo. Kaya ngayon, ang ginagawa nila alternatibo na talaga ang motorsiklo, Kuya Benny. Pag tumakbo ka sa EDSA, Commonwealth, yung isang lane ngayon puro na motorsiklo. Oo. Tsaka medyo lumuwag. Ayun, yun. Medyo lumuwag dahil talagang natutong magtipid ang ating mga kababayan. Oho. Ganun talaga. Pero ganun pa man ho, mayroon hong latest. Ano ha? Ang pinakabago, gaya ng ating binabanggit kahapon, ang titindi ng mga pasabog sa kamera, ha? Ukol po doon sa impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte. Yes. At dahil dyan, inapilitan ho namang magpatawag at magpahayag ang kanyang defense team ng pulong balitaan para sagutin sa abot ng kanilang makakaya ang mga isyong lumutang diyan po sa Kamara de Representante kahapon. Yan. At isa pa, tungkol pa rin kay BP Sara, dapat ay nakatakda pala siyang umalis ngayon eh. Lilipad dapat siya para puntahan ang 6 na bansa. Pero mukhang hindi natuloy. Hindi natuloy dahil nga sa development, sa mga nangyari siguro kahapon yan. Pero ang ikinatwiran nila, kasi ngayon ng alis, lumabas na yung Travel Authority kahapon. Mukhang gipit na gipit daw sa oras. Gipit, yes. Aywan ko lang, ano ha? Pero sagot naman ng Malacanang, may planong mag-world tour. Sa kabila daw po ng mga paratang na siya naharap sa bilyong usapin. Yun na nga po, hindi na ho natuloy. Hindi na po natuloy at mukhang mag-a-apply siya ng panibagong request. Yeah. Ano tawag ba? Travel Authority. Travel Authority. Yes. So yun pala, kapag ikaw empleyado ng gobyerno, Kailangan na mag-request ka, magkaroon ng Travel Authority. Gaya nito, ikalawang Pangulo, magpapaalam siya sa Pangulo. ganun pala yun. Ganun yun. Yes, yes. Kasi sabi, hindi, pangalawang pangulo na ako eh. Yes, Di ba, speaker ako eh. O kaya naman, Senate President ako. Okay na yan, hindi na ako magpapaalam. So yun pala lahat. Lahat. Talaga magpapaalam. So pagka bumiyahe ka na, walang travel authority, hindi pwede. Hindi pwede. Bawal yun. Yan ay labag sa batas. Kahit na gamitin mo yung personal passport mo, hindi naman yung... Hindi maaari. Ganun pala yun. Kapag ikay nasa gobyerno, kailangan magpaalam ka. Magpapaalam. Kahit na utility... Kaya nakita nyo, kapag taong gobyerno ka, at nakapag-resign ka na, no? Pero doon ka pa rin sa database na nagsasabing taong gobyerno ka, tatanungin ka nung ganun. immigration na nasa gobyerno, nasa serbisyo pa po ba kayo? Sasabihin, hindi na, wala na po. Yan. Kaya pala minsan, pagka bumibiyahe ka,
empleyado po ba kayo ng gobyerno? Yes. Ginaganon Kasi pala, pagka ginanon oo. ka, ang sasabihin sa'yo, meron po kayong travel authority. Hindi po, sabi tayo tatanungin. Ano pong... Alam mo kung tutusin nga yung ating ito, ngayon kung ganyan nila maririnig siguro to, Oo. yung ating passport, Oo, yung diplomat passport, Ayan, bilang government employee, tama. di ba akala diplomatic natin passport, dahil diplomatic passport yung hawak mo, pwede kang maglabas-masok. Oho. Abay, bago ka makabiyahe, kailangan magpapaalam ka pa rin sa DFA. Ganon. Dapat pala may clearance ka pa May sa DFA. clearance ka pa. Akala ko pa naman, pagka diplomatic passport yan, Anytime. dahil punong-puno ng pribilehiyo yan. Oo. Hindi pala ganon. Hindi. Paalam ka. Oo. Dati pangarap ko pa naman sana may diplomatic kahit saan ako dumaan, no? Kahit kumapit ako sa eroplano, pwede pala yan. Hindi pala Hindi ganun. Hindi pala ganun. Hindi ganun. Kung tutusin, mas pahirap pa nga siya Ganon. Oo. Ano pribilehiyo lang yan kapag ka may diplomatic passport? Yung sa lane mo, Oo. di ba? Dahil doon ka sa diplomatic Priority lane, lane. Oo. Hindi naman priority, kundi diplomatic lane. Okay. Merong diplomats di ba? Oo. Tapos yung mga ASEAN, Oo. di ba? Merong lane yan na pwedeng doon ka daraan. Ayun. Pero pagkarating sa proseso, lalo na yung mga bansang hindi masyadong nag-entertain ng mga diplomatic passport, Ganon. Dadaan ka rin pa ang sakit sa ulot na dadaan ka, parang dumaraan sa butas ng karayom. Ganon pala. Akala ko pa naman, kahit anong dala-dala mo, di ba sa Pilipinas dati, may nahuhuli mga diplomat nagpapalusot ng kung ano-ano, di ba? Hindi, yung masakit palabas ka pa lang ng bansa. Oo. Dito sa Pilipinas, dala mo yung diplomat passport mo pagkalabas mo. Nasa ano yung permit nyo sa, yung Travel. authority nyo sa DFA, yung authority nyo. Kapakaraming kailangan pang ganun dokumento. pala yan. Yes. Kaya mas maganda pa rin yung civilian passport. Yung pangkaraniwang pasaporte. Yung ordinary passport na ginagamit. Wala dahil nang tanong-tanong Wala talaga. nang tanong-tanong Wala ka masyado. namang As gagawin long ganun. as you are a legitimate tourist or legit yung biyahe mo at wala ka na mga cargo de konsensya. Yun. O mas magaan yun. Yun. Basta ito, regular employee ka ng gobyerno. Kahit pala ikaw ay janitor, dapat may travel authority ka. Yes, kailangan pa rin. Basta't ikaw ay pasahod ng gobyerno, kailangan nagpapaalam ka. Ayun. Kayo pa lang, na-experience ko yan. Sir, ano po ba kayo? Empleyado po ng gobyerno? Hindi naman po. Bakit po? Kasi sir, gwapo ho kayo. Ganun. Hindi, minsan kasi ganun talaga. Hindi po kako, hindi. Ano lang kayo. Pagkariwang mamami. Ganun ho ba? Sige po. Ayun pala. Akala ko pa naman, siguro pagka empleyado ko ng gobyerno, baka boss ang tawag sa akin. Hindi pala. Hanapan ka pala ng travel authority. Ayun. Ito po yung balita. Ngayon pong araw sana, April 23, ang pag-alis ng Vice Presidente, papunta po sa Netherlands, iba pang bansa. Bali, 6 na bansa ito pala kanya pupuntahan Pero, nagbago daw po yung plano. Ito yung mga bansa. Korea, Okay. South to South. South Korea. South Korea. Okay. Belgium, Germany, United Kingdom, Okay. at Northern Ireland. Uy, Northern Ireland. Pero kasama rin yung Netherlands. Ayun. Dahil pupuntahan nga ang amang siya, dating Pangulong Rodrigo Sumalamang yan, Duterte. ang huling pupuntahan bago bumalik sa Pilipinas, South Korea. Ayun. So, eto ang tingin natin dito, malamang ipapasyalan yung mga OFW natin. Ayun. At ako Hindi, kumusta. pero sa Ireland, mayroon bang parang kaunting-kaunti naman. alam mo naman kahit sa sulok ng mundo, may Pilipino. Ayun, ito pinakikita pala natin April 22, 2026. Kaya sabi ni BP Sara, inaprubahan niyo isang araw, paano pa ako makapaghahanda dyan? Ayun. Pinirmahan po yan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. At nagsumiti na lamang siya ng panibagong request para daw po sa kanyang biyahe. Apila niya sa tanggapan ng Pangulo. Sana naman, aga-agahan nyo naman. Aga-agahan nyo naman daw po pagpalabas ng Travel Authority para magkaroon sila ng sapat na panahon na makapagproseso ng mga dokumento at iba pang mga kinakailangang preparasyon. Sa inilabas daw pong Travel Authority kagabi, nakasaad na bukod sa Netherlands, nabanggit mo na isa-isa Kuya Benny, ang biyahe dapat mula sa araw na ito hanggang May 15 ng kasalukuyang taon. Ayun. So hindi na siya tutuloy. Hindi na siya tutuloy. Hintay niya uli yung bago. Kapag habang wala ka bang travel authority, pwede ka nang bumili ng ticket o hindi? Hindi. Kasi sasabit mo ba yun? Ganun ba yun? Dahil nasa discretion ng
tanggapan ng Pangulo gaya niya, ng pumirma ang Executive Secretary, oo. well, nasa kanila, hindi sure, kailan nila ilalabas. Ganon. Wala naman sinasabi nga kailangan. Kasi kung kagabi, ngayon ka alis, alangan bumili ka kagad ticket. Oo. Di ba? Hindi. Tsaka yung coordination mo siguro sa mga Yes. bansang pupuntahan mo. Tama. Ito'y parang pagpayag na ayaw, no? Oo. Parang misis pala ito. Oo. Parang misis. Pero parang nagpapaalam ko sa Sige misis na mo. nga. Sige na nga, malis ka na. Umalis ka na. Subukan mo. May 2 linggo na. May 2 linggo ka na nagpapaalam. Oo. Pag-isipan ko. Pumayag. Sige na. Umalis ka na. 5 minutes, lilipad na aeroplano. Tapos taga Quezon City ka, no? Sabi mo, hindi, busy ako ngayon. Dito na ako sa bahay mo, tulog ako. Mas masarap pa. Ayan. Pero may reaksyon. Nakuha ba natin yon? Kanina po ay may reaksyon si Auntie Claire, Kuya Benny. Ang ganda ng reaksyon niya. Nakuha ba natin yan, direct? Yung sinabi niyang, mabuti pa ang pangalawang Pangulo mag-world tour. At sa kabilaan niya ng mga kinakaharap na problema ng ating bansa at sa kanyang kinakaharap na issue. Ate Claire? Wala? Sayang press con kayo na yan Hindi, baka nagpapahinga. Lasing ko. Naka-live Hindi, naka-live. Hindi, ikat natin. Kunin lang natin yung reaksyon ni Auntie Claire sa Naunsyami. Naunsyami. Baka sabihin na, hindi, Naunsyami na nga, huwag yung replay. Hindi, masarap din naman pakinggan. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, sa ating palatuntunan, parehas tayo, tignan na natin. Kasi nga, parang wrong timing din naman kasi Kuya Benny. Kung ako sa pangalawang Pangulo, sa nangyari kahapon sa pagdinig dyan sa Kamara, baka magdalawang isip din akong bumiyahi. Oo. Di ba? Oo. Well, hindi ko lang alam Kasi di ba yung parang sabi nga natin, kung ang pakikinggan nangyari kahapon dyan sa Kamara, ang bibigat ng mga paratang bilyon-bilyon, etc. Sila mag-asawa. Pagkatapos ng hearing, nabukasan, aalis ka. Parang baka magkaroon ng pangit na konotasyon sa taong bayan. Magkakaroon pa ng kulay. Oo nga, di ba? Na sasabihin, na masabihan lang na gantong Biglang umalis. nagtago na. Hindi naman alam ng taong bayan na, hindi, 1 taon pa ako nagpaalam yan Kasi usually yan, di ba, yung araw na yan, Mauuna yung judgment. yan, Bago ako magpapaliwanag, well, na husgahan ka na. Nahusgahan ka na ng taong bayan. Malay ba nila nagpaalam ka pala, nung nakaraang buwan pa pala yan, At lumabas yung travel authority mo isang araw, halimbawa, kahapon kang ginisa doon sa Kamara, tapos bigla kang pinayagan. So, ang dating sa tao niya, teka lang, parang mag-aalam Martin Romualdez Tsaka tignan mo si tignan mo si ang ating partner rito. Si Kuya Nelson. Kuya Nelson. Di ba? Humingi ng travel authority sa atin dalawa. Yes, tama ka. Paghingi niya ng travel authority, 2 weeks. 2 weeks ago. Kaya napilitan ka magprograma na magprograma. Kaya nga sabi nga ni Lolo Gol na taga Davao 3 days ka na naka-duty dyan 4 days na po, hindi 3. Wala nang trabaho si Kuya. Wala nang trabaho, dito na lang. Hindi na ko mo yun, yung travel authority niya, 2 weeks pa. Yes. Talagang meron siyang leeway, di ba? Ito ay isang araw. Paano nga naman? Diba? Pero yun nga, siyempre, sa taong bayan, Kuya Benny, hindi naman nila alam na ipaliliwanag pa naman pangalawang Pangulo. Hindi ho. Nagkataon na nag-apply ako niya, 1 buwan pa bago yung 23. Lumabas. Tapos yung hearing ko pala, kahapon din, 22. Siyempre, tsak yun. Mabibigyan ng maling konotasyon. Di ba? Yes. Mabuti na lamang, hindi na rin siya tumuloy. Di ba? Kaya tuloy, nagsintimiento na lang si Auntie Claire. Pero alam mo, ang mga tao sa kasalukuyan, yung para bang nade-depress. Nalulungkot. Nalulungkot dahil sa sitwasyon. Kumbaga kahigpitan ng buhay ngayon dahil nga sa pagtaas ng krudo, ng lahat ng bilihin. Kasama na kuryente, kasama na lahat ng gas, pati LPG. Tama. Tapos ganito at yung political bickering ay hindi pa rin matapos. Totoo. May kakampi at kaaway, nag-aaway-away. Di ba? Yung dati magkakakampi, Kung titignan mo kahapon, kakampi, away. Kalaban, away.
Ano ba naman, kuya? Di ba? Ang ano pa, ang pasaring pa ni Auntie Claire, ha? Sana yung gagamitin mo diyan sa paglalakbay mo, itulong mo na lang sa mga higit na nangangailangan. Ako, nakita Di ba? yung mga ganong... Kung ako kay Auntie Claire, dapat hindi ko na sinabi. Hindi dapat. Kasi konting respeto dahil still she's the vice president. Yes. Di ba? And Kung yun ang kanyang wala pantay, siya sa posisyon para sabihin yon. Siya bilang Siya spokesperson. bilang spokesperson. Yan, Wala siya sa posisyon. Kasi I don't think that the president himself... Sasabihin yun. Oo, kasi... Tama ka. Ikaw bilang spokesperson, you talk in behalf of the president. Lumagay ka sa tama. Lumagay ka lang Parang sa ganun tama. lang. Yes. So, well, yung atin, sa pananaw lang natin, hindi naman natin na pinupulaan siya, no? Tama. But yung atin, maganda is, ilagay natin yung sa pagiging statesman natin, kung paano yung pananalita rin natin. Yan. Di ba? Oo. Kasi kung pasaringan mo, pangalawang pangulo, kahit pa yan ay kaaway mo, kung ano pa man, pero siyempre, igagalang din natin yung kanyang posisyon bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Yes, tama. At yun ang kanyang desisyon. Halimbawa, gagastos siya ng malaki para sa kanyang travel. Abayaan mong, kumbaga, siya ang may cargo nun. Yes. Di ba? Hindi naman tinanggal sa sweldo niya. Tsaka hindi mo naman masasabi na yung gastos dyan, sa kanya rin, maaring inimbitahan siya. Yan, okay, tama ka. Diba? At hindi rin naman siguro gagastos yung Office of the Vice President, yung gobyerno. Di ba? And maaaring may official business din doon. Pwede rin siguro. Na hindi rin natin alam, di ba? Ang sabi nga nung kumalat agad kahapon, kayo mag-abroad dyan kasi nabulgar na yung mga bank account, baka isalansan na kung saan-saan. But, May mga ganun agad would you dapat. imagine kung titignan niyo yung bank account, no? Well, kahit naman sino, especially kung may negosyo ka at may profesyon ka, aabutin ng 100 milyon o billion pa dahil ilang taon yun. Totoo. Hindi lang naman 1 taon, 2 taon yun, ang haba nung binilang na yun. Napaka-malisyoso. Yun ang magandang salita ron. Ngayon Kung ang bibigyan mong highlight doon, 3 billion ang transaction niya. Di ba? Cash flow tsaka inflow. Oo. Ngayon na ang daming accountant na naglalabasan na mukhang dinidispute yung computation na yon, Kuya Benny. Dinidispute? Paano dinidispute? Kasi sabi nila, pag naglagay ka ng pera sa bangko, 1,000. At winidraw mo, Winidraw mo 1,000, 2,000 ba yun? 2,000 yun. Yung transaction. 2,000, pero pera mo 1,000 lang. 1,000 lang. Kaya kung 3 billion yun, 1.5 billion lang. Yun naging transaction mo. Kaya nga, sabi nila, kasi kinumpute, kaya lumitaw daw yung billion-billion. Ano ha? Pero ang diniklara na kasi parang 48 million, no? Kaya ang sabi ng mga accountant, ang tagal ko nag-aral na accountant, parang ngayon ko lang narinig yung ganyang formula ng pag-compute ng transactions at para magkaroon ka ng pera. Di ba? O tama nga naman, kasi ang hawak mong pera, 1,000, dineposito mo. Tapos bumili ka, ang binayad mo 1,000, hindi, 1,000 pa rin yung pera mo nananatili. Pero computation ba noon, 2,000 na? Yes, ang computation nun, 2,000. Dahil yung transaction mo yung in and out mo, cash flow. Flow. So ano yung flow? Inflow, outflow. Di bibilangin yun. Pero dideklara mo ba sa salin mo na 2,000 na yon? Di 1,000 Di pa rin. 1,000 pa rin, siyempre. At ang hindi pa malinaw doon is, kung yung bang buong kasamang 3 billion na yun, clean cash yun, or may loan yun. Kasi dinideklara sa Statement of Assets, liabilities yan and net worth. So utang at yung sa pananalapi mo at yung utang mo. Yes. Kailangan nandun. At syempre, yung mga properties mo. Ngayon, ang sinasabi riyan, yung mga suspicious na sinasabing cash flow or inflow o outflow, yung biglang malaki. Yun yung mga suspicious na wala ka namang negosyo at bigla ka magdedeposito ng 100 milyon, 50 milyones, abay, kaduda-duda nga naman. Ayun, kaya yun nga po ang ating binabanggit. Pero, kung ikaw naman ay bigla ka nakapag-deposit ng 100 milyon, may binenta ka naman isang buong planta na pamana sa iyo ng lolo mo, abay, tama lang. Kayang-kaya ipaliwanag yun. Di ba? Ayun. Dito kasi, sabi nila, kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council Kasi ito palang AMLAC Executive Director, bago rin pala ito, no? Si Ginoong Bautista.
Ayun, no. Sige po, ilatag natin. Sayang nga, langanin ng oras. Ano? Ilalatag natin mamaya yung puntong lumutang at mamaya, isunod naman natin, paano sinagot ng kampo ni BP Inday Sara. Yes. Ano, ha? Kasi dun ho sa usaping ito, mamaya, pag-usapan natin yan, ilatag natin yung magkabilang panig. Pero, may maikli pang isang punto. Yung nangyari po kahapon, kahapon ba ito, yung oral argument ng Supreme Court, Kuya Yes. Benny? Maganda rin mapag-usapan ito, ha? Yes. Kasi po, mukhang inuobliga ng kataas-taasang hukuman ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga sa may mga question, ang naghain pala dito, Si Pantaleon Alvarez. si Bebot Alvarez. Nasaan na ba yon? Nakita mo ba? Hindi, alam ko yung sitwasyon Saan yan? niya. Kung saan sinasabing pinasasagot sila, kabilang na rin ng executive secretary, Ayun, at pinasasagot sila kung ano ang kanilang sagot doon sa sinasabing hair follicle test. Yes. At yung tungkol sa health situation ng ating Pangulo. Ayun. Dahil hindi naman daw mapapatunayan na maayos ang iyong kalusugan na nagja-jogging ka lang at nagja-jumping jack, no? Kino-question yung kalusugan. Oo, Ito so- pala, Kuya Benny, sa tamang konteksto lang po. yes. Inihain daw po ni na dating Speaker Bebot Alvarez, Virgilio Garcia, Juan Rania, at Raimundo Hunya ang petisyon para po sa writ of mandamus para atasan ng Pangulong Bongbong na sumailalim po sa mental at physical examination, kabilang po ang hair follicle drug test. Pinasasagot. So, ibig sabihin, sasagot sila kung tama ba o mali. Ganun. Hindi ibig sabihin, gagawin ito. Hindi. Sasagot sila na, bakit, dapat lang ba Na gawin? Siyempre, gagawa ka ng depensa mo na hindi Yan. na dapat gawin yan. Ganito Tama. gagawin yan. Ganito. Yun. So, hindi inuutos ng Korte Suprema Hindi. na magpa-hair follicle test ang Pangulo. Hindi. Binibigyan lang sila ng pagkakataon Yan. na makasagot. Nasagutin ninyo yung petisyon. Yan. Nais po daw po ng mga petisyon sa publiko ng Pangulong Bongbong ang medical report at resulta ng kanyang eksaminasyon, kabilang po ang konfirmasyon na malusog siya sa pangangatawan at pag-iisip para ipatupad daw po ang responsibilidad ng Panguluhan ng bansa. Sabi ni Auntie Claire, susunod ang Pangulong Bongbong Marcos. Dapat lang. Dahil Korte Suprema na yan. Pero again, binibigyan natin ng emphasis, Kuya Benny, hindi sa inuutusan para gawin ito, kundi ang utos sa kanya, sumagot kayo. Sumagot kayo. May petisyon ukol sa bagay na ito. Dahil hindi maaaring ang Korte Suprema ang sumagot na para Yan. sabihin, ganito, ganon, kaya kailangan yan o hindi kailangan, hindi ganon. So, kailangan na yung respondent, yun ang sasagot. Yan. Para sabihin nila na, hindi na kailangan yan. Pero ako, Kuya Benny, aywan ko, huwag nating isipin na ang Pangulo ngayon Pangulong Bongbong. Lisip muna natin, sa isip natin, kung sino ang Pangulo. Kundi, kapag ka ito ginawa ng Pangulo, kasi naalala ko sa dating Pangulong Duterte, naging issue rin ito eh. Di ba? Oo. Dahil yun lagi siya nakaganon dito. Tsaka halos ilang buwan daw siyang hindi nakita. Ito na naging challenge sa kanya. Pero wala naman ata nagpetisyon sa korte. Walang nagpetisyon sa Korte Suprema. Pero hindi nila napilit noong panahon na yon ang dating Pangulong Duterte na maglabas ng kanyang medical record. Yes, hindi. Di ba? Kasi, sabi ko nga, wag mo natin isipin ang Pangulong Bongbong ang nasa Malacanang. Isipin natin, Pangulo ng bansa, kung ganito, hindi matatapos ito sa ngayon lang. Hindi. Tuwing may problema, lagi na lang. Diba? Nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pag sinamong, may sakit ka eh. Ang sagot niya agad, bakit? Sino bang may edad na ganitong walang sakit? Sige nga. Talaga naman may sakit. Diba talaga may sakit ako? Bakit? Nga naman, may sakit ako na ganito, ganyan. So, kaya iba yung iba yung response niya eh. Yun na nga. Kumbaga talagang Hined-on niya. Hined-on niya eh. Pero para isa publiko ko pa ang aking kalagayan, mukhang hindi naman na... Well, ako naman, sabi ko nga nito, kung hindi man si Pangulo, baka kasi
kung ang pag-iisipan natin, ang tanggapan ng Pangulo na laging ganito magiging question, walang katapusan ito. Di ba? Pag mental exam, baka sa susunod, ilabas mo rin ang examination mo tungkol sa spleen, tungkol sa baga mo, tungkol sa kidney mo. Tungkol sa hinlalaki mo. hinlalaki mo. Walang katapusan ito Walang na... katapusan yan. But sa atin kasi is yung PR machinery ng ating Pangulong Marcos ngayon. Oo. Kung siguro yung ginawa nila jumping jack at jogging na yun, ginawa nila At saka pagbubuhat ng sakong bigas. o noong maaga pa lang, siguro hindi na umabot ito sa Supreme Court. Oo, dahil formal petition kasi. Yes, ito. oo, dahil matutuldukan mo agad yung tanong nila. Sa pamamagitan ng pagpapakita na I'm fit, 'di ba, sa trabaho ko. Hindi ako yung sinasabi niyong may sakit, may malalang karamdaman. mahina na. Oo nga, 'Di ba? Yun. Kaya naman pala gawin ng Pangulo yung jumping jack at yung jogging na ganon. Tsaka yung pagbubuhat pa ng... ang hirap kaya mag-jogging na nakabarong. ang balita ko nga, Kuya Benny, may reporter doon naka-hills, nabali yung hills eh. Nabali. Nabali yung hills. Ang hirap kaya. Ano ba nag-jogging ang Pangulo nakabarong? Ang hirap nun Yun na nga. So, since ganun ang sitwasyon, ang sinasabi nga natin is, alam mo, yung kailangan ang ating gobyerno ay proactive. Yan, Hindi tayo nagbibigay ng question sa taong bayan. Ng puwang, ano? Oo, dapat lagi natin sila binibigyan ng kasagutan. Yan. Kasi karapatan naman talaga ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng Pangulo. Yes. Opo. Oo. Nasa konstitusyon din naman yun. Yes. Nasa mga batas natin yan. Pero again, ako nga, sabi ko nga, tignan natin, abangan natin ano magiging pasya dito. Kasi pinasasagot yung magkabilang panig. Yes. Ano ha? Kung ano man po magiging kautusan ng Korte Suprema ukol sa bagay na yan, abangan po natin. Ano ha? Paano? Paalam kami. Ay, hindi pa po pala. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Papaano? Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. May Pure Gold mobile app rin para naman sa mga ayaw po lumabas ng bahay. Pwede na po kayong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. At mahigit 50 taon na nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Mas maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun. Ito ang ating binabanggit. Pakinig po kayo mabuti, yung mga motorcycle taxi. Oo. Ang presidente po ng Lawyers for Commuter Safety Protection, si Attorney Ariel Inton, dati itong Idol natin yan. dati itong LTFRB chairman, ano? Yes. Kabisado niyo itong bagay nito. Attorney Inton, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po ang Kuya Benny Antiporda. Attorney Inton, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa lahat ng ating pong taga-subaybay. Sir Benny, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Kamusta na ka na, Sir Ariel? Mukhang long time no hear, long time no see. Andiyan lang po tayo at busy rin po tayo sa profession natin, sa practicing lawyer. At the same time, yung advocacy natin sa transport and commuter safety and protection. Teka lang, kasi dati, sabi ko nga, ang dati pinaka-aktibo dyan, nagkaroon pa tayo ng testing at kung ano-ano pa man, para magkaroon na ng kaukulang batas ukol dito sa mga motorcycle taxi. Nasa anong estado na ito? Batay sa pagkakaalam nyo, Attorney Ariel? Pero ito kasi motorcycle taxi, kahit noon pa, no? Meron na to sa probinsya, pero hindi sila app-based. Opo. Habal-habal sila. No? At yung mga 2017, 2018, something like that, nauso nga yung mga app-based transportation. TNBS. At based transportation ngayon, isa sa nag-pioneer dito yung angkas kung saan motorsiklo ang gamit na masada at hindi four-wheel.
So nung panahon na yun, ay pinalagan to ng mga safety groups at saka ng LTO dahil sa batas naman ay nakalagay naman doon na ang motorsiklo hindi pwedeng for hire. No? Kaya lang, nagkaroon po nga nag-evolve na po yung pangangailangan ng ating mga transport mga pasahero dahil nakita nila na mas mabilis to, no? Mas mabilis yung motorcycle taxi, at the same time ay mas nakakamura kaysa sasakay ka sa mga four-wheel na taxi o TNVS. Opo. So, maraming maraming naging issue dyan until such time na noong 2019, ang Metro Manila Development Committee ng House of Representatives ay nagpasa ng solusyon na nakita nila na marami nang nagpapatronize ito. O sige, mag-pilot test tayo. Yes, pilot test. Opo. Ngayon, yung pilot test na yan ay pinangasawa ng isang technical working group kung saan ang mga members nito ay mga transport officials, ang DOTR, LTO, LTFRB, at mga nasa private sector, mga motorcycle associations, etc., transport groups. Kaya lang, yung pilot test, humaba na ng humaba. No, na hanggang ngayon, Hanggang pilot test pa rin. bakit nagkaganon? Walang rekomendasyon, attorney. Oo, kasi dati, kaya nga nag-pilot test dahil ipapasa sa Kongreso ng Technical Working Group yung resulta ng test kung ito nga ba ay maaring magkaroon ng batas at maiayos sa isang tinatawag nating motorcycle taxi bill. Opo. Marami ng motorcycle taxi bill na i-final pero hindi na ipapasa ng House at ng Senate. So laging deadlock. Ngayon, nagkaroon ngayon ng ibang player dyan. Sa ngayon ay 3, Joyride, Angkas at Move It. Opo. Forward tayo. Nagkaroon ngayon ng oil crisis at sabi, kailangan may ayuda itong mga to. Pero nagkaroon ng problema dahil yun daw mga listahan, di naman na ipinasa sa DSWD does not reflect yun talagang mga pasahero, mga riders. Mga legitimate. Opo. Na sobra-sobra. No? Yun yung yun yung naging problema na kaya nga sinasabi, teka, saan na natin isipin yan, kailangan bigyan natin ayuda itong mga to. So doon nagkaroon ng problema ngayon. Ngayon, sabi ng mga ilang mambabatas, magkakaroon na tayo, ipapasa natin ngayon 20th Congress ang itong motorcycle taxi bill. Ilang kongreso nang ipinangako yan eh. No? Hanggang ngayon wala pa, hindi pa naipapasa. Ngayon meron na bagong pangako. Pero meron isa na provision na mukhang kailangan nilang tingnan ulit. Ano po yun? Ito, sana maipaliwanag ko po ng Opo. Noong mga nakaraang taon, kung ito, siguro si Sir Benny naalala to, diba, noong mga panahon niya, sabi nila, kailangan natin amendahan ang konstitusyon para mawala yung nationality requirements sa ilang mga industriya katulad ng kuryente, broadcast, etc. etc. Yes. So, yun na yung panukalang yun na mag-amenda ng constitutional provision, hindi ngayon mag-take off. Hindi mag-take off dahil mahirap. Ngayon, yung mga abogado sila siguro na pagtanungan na, teka, imbis na yung konstitusyon ang ating amendahan. Opo, matagal na proseso. Public Service Act. Yung batas. Mas madali yon kasi hindi kailangan ng plebisito, hindi kailangan ng mga
requirements for a constitutional provision, ito ay simpleng batas lang. So nagkaroon ngayon ng mga panukala at isa doon sa panukalang yun, at tatandaan po natin, yung public utility, yung public transport. So, kasi ganito, no? Ang una, ano ba yung gusto nilang baguhin sa Public Service Act? Yung definition ng public utility. Para sa ganon, makapasok ang banyaga more than the 40% na nandun sa konstitusyon. Opo. At isa dun sa isinama na pwedeng pasukan ng more than 40% Banyaga, foreign business, opo. foreign invest ay public transport. Kaya Aha. pinalagyan namin yan. Sabi, hindi pwede yan. Liit na negosyo na yung mga jeep. Papasukin pa ng banyaga. So, nagkaroon ng compromise at ibinalik ngayon ang public transport as public utility. Okay. Kaya nang lumabas na po at naging batas, meron pong naging pulatilya. At ito po yung babasahin po natin, kung meron po tayo dyan na pwedeng, para mabasa po sa screen, no? Opo. Republic Act 11659. Republic Act 11659. Section 2, letter K. Section 2, letter K. Opo. Opo. Yung definition ng public utility. Okay. Nakalagay doon, public utility vehicles refer to internal combustion engine vehicles Naku. that carry passengers and or domestic cargo for a fee offering service to the public, namely trucks for hire, UV express service, public utility buses, public utility jeepneys, tricycle, field cabs, and taxis. At ito po yun, isang provision na maaring hindi na-discuss gaano na tingin natin kailangan tingnan ng Kongreso. Opo. Provide that transport vehicles accredited with and operating through transport network corporations shall not be considered as public utility vehicles. So, kung titingnan sa definition sa batas, yung mga app-based na transport ay hindi considered na public utility vehicles. At sa tingin ng aming grupo, bakit sa transport, biglang hiniwalay ito. Ang nakikita lamang namin rason dito ay mukha yata may mga interesadong banyaga Ayun. na ang transport network company na negosyo na more than 40% ang kanila maging investment. In other words, kahit 100, baka doon. Kasi Opo. wala kami nakikitang rason kung bakit kailangan i-accept to. No? Pare-pareho lang naman nandyan yan at mga pasahero ang kanilang pinagsisilbihan. Ngayon, ang tanong, ang LTFRB, kung hindi public utility, ang LTFRB ba may jurisdiction dyan? Buti na lang sa batas, sinasabi na yung mga hindi public utility vehicle na dating under the jurisdiction ng mga government agencies will continue. Kaya ang LTFRB, DOTR, sila pa rin ang nangangasiwa ng public utility ng mga TNBS at motorcycle taxi. So kung ang Kongreso ay gagawa ng batas dito sa motorcycle taxi, kailangan maging malinaw ano yun at batas na yun, ito ba ay i-open sa na katulad ng nandito sa Republic 659 okay? Dahil sa tingin namin in the future ito po ay magkakaroon ng kalituhan. Kung papasukan talaga ng mga foreign ownership, ng foreign investors. Well, kung papakinggan natin yung nabanggit nga ni Attorney Inton,
mukhang obsolete na yung batas na yan, no? Dahil in the first place, yung sinasabing combustion na yan, so ibig sabihin, gasolina at crudo pa yung pinag-uusapan dyan. At yung pang isang problema, alam naman natin yung electric vehicle na ginagamit ngayon. So, walang malinaw na batas para din sa mga electric public utility vehicles. Tama po ba? Tama po yun dahil ang definition po ng public utility vehicle sa Republic Act 11659 ay vehicles na refer to internal combustion engine vehicles. Ibig sabihin, Malinaw. hindi yung mga electric. Oo. Yun. Tama po yun. Maganda po yun na nakita niyo pong isa pang puntos doon. Kaya nga, sa tingin po ng aming grupo, bago po tayo mag-isip ng mga ipapasa natin batas, balikan po natin itong Republic Act 11659 dahil may mga electric na. No? Marami ng app-based na mga public transport. Bakit hindi natin i-consider ito na public utility vehicle? Attorney, maitanong ko rin po, no? Di ba po ang ating pong batas, kapag yan po ay ginawa, lagi may kulatilya po yan para ho ihanda doon po sa magiging progreso ng susunod pang mga siglo o yung sa ating pong yung to the next level, ika nga. Meron po bang kulatilya yung batas na yan na nagsasabing pwede hong dagdagan yan o baguhin para ho sa ikauunlad ng public utility vehicles? Pwede pong amendahan kasi itong binasa natin ay amendatory law ng Public Service Act. So, dun sa banggit natin, marahil kailangan amendahan ulit ito dahil mukhang napakabilis ng mga Pagbabago ng technology. Technology. Yung technology na mukhang kailangan ihabol natin yung batas. Otherwise, paano mo sasabihin ng public utility vehicle, yung mga electric, kung sinasabi ng public utility vehicle sa Public Service Act, ay yun gumagamit lang ng combustion engine. Ngayon po, ang tanong po natin, meron po bang batas na nagpapatibay dito sa paggamit ng electric vehicle? Dahil lumalinaw ho dyan na sinasabi, no, na combustion engine lamang ang pwedeng gawin, ang pwedeng gamitin para sa public ganyang transport. public transport. Yung po EPIRA law, yung Reform Act. EBIDA law, yung Electric Vehicle EBIDA law. Promotion Act. Yung pong EBIDA law. Yung po ang pwede pong dito. So, i-reconcile natin itong dalawang batas na to. Kasi yung EBIDA law was passed subsequent to the passage of this amendment to the Public Service Act. So, may connected po siya doon sa Public Service Act na maaari pong gamitin yung batas na yon sa paggamit po ng electric vehicle. Tama po ba bilang public utility vehicle? Pwede po, no? Kung gagamitin nyo sa EBIDA law. So kasi parang, alam nyo, kung babasahin natin yung mga batas, no? Buti na lang maraming matalinong abogado sa Pilipinas, parang nagsusuntukan no? Sikat na sikat po ang Pilipinas pagkarating sa boxing dahil kay dating Senator Manny Pacquiao. Mukhang yung ating batas sisikat din sa boxing, nag-aaway-aaway yung batas natin. Pero ako naman, ang point ko, Attorney Inton, master list lang, hindi pa natin maayos Oo. Kasi po ganito, no? Ang hinahanap kasi master list ng IPIDA, ng DSWD, DOTR. ang LTFRB, ang jurisdiction niyan ay operators. Operators Opo. Oo. Ngayon, kung sa natin yung mga list ng drivers, doon mismo sa mga companies. sa transport, sa company, doon sa operator. Oh. Ngayon, yung listahan, nagkawindang-windang naman dahil di umano, meron daw mga bumabiyahe na hindi naman daw nagkakaroon, wala daw prangkisa. Yan. Opo.
sana na unawaan nila yung proseso na pag nag-apply ka kasi ng prangkisa, hindi naman kinabukasan may prangkisa ka na eh. Yes. Hindi na next month may prangkisa ka na. Ang bibigay pa lang ay provisional authority Aha. for a certain period of time. Aha. Yung PA na yun, pwede mo i-extend. At maraming beses na Ginagawa ko yun. Practice talaga yung PA yun, extended. yung certificate of public convenience. Kaya na nagiging problema, so, hindi naman mga abogado itong mga operator, nakakaligtaan na file ng motion for extension. At makaka-receive na lang yan ng dismissal. Kaya bakit na-dismiss? Kasi hindi po kayo nag-extend eh. Yun. Kaya sa tingin po ng yung lingkod, sa mga isang, para makatulong tayo dito sa mga driver na hindi naman nila kasalanan na wala pa yung prangkisa nila, siguro maganda rin na magkaroon ng programa ng amnesty or tingnan mabuti bakit ba yung mga kasi pagka inamin na rin naman nila na maraming walang papel na nandyan, kapag pinatigil mo yan, magkakaroon ng transport, mapaparalyze po yun, Wala na makakapagbiyahe. Malaking mawawala sa karsada. Opo. Maraming nang ang ayaw bumahe dahil mataas yung presyo ng krudo. Tapos hindi mo papabiyahin to simply because hindi naman nila kasalanan na wala pa silang legitimate partner. Di ba? Opo. Anyway, Atty. Ariel, babantayan natin. Sana sa taong ito, sabi nga, pangako nila, 20th Congress, sana may isa batas na. At nang sa ganun, itong sektor na ito ay maayos na natin. Atty., salamat po at magandang hapon sa inyo. Kada kongreso na lang may pangako. Pero wala pa rin. Sa lahat ng pilot testing, ito umabot ng 6 na taon na ata ito. Pagod na yung pilot. Yun na nga. Kate-testing. Piloto po. Nagpalit-palit na nga po yung piloto dahil siyempre, iba na yung chairman ng LTFRB, iba na yung sa LTO, iba na yung sa DOT. Nagpalit-palit na nga. Wala. Tama Pilot kaya. pa rin. Okay. Atty., salamat po. Magandang Salamat hapon po, po sa inyo. Atty. Muli po sa susunod ay mga opo. Mga kaibigan, ang atin po nakapanayam, Atty. Ariel Enton, presidente po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Yan po, sa kapakanan ng mga motorcycle taxi natin. Alam mo, sa totoo lang, parang kailan kaya tayo magkakaroon ng pamahalaan na talagang proactive? Nga. Na hindi kailangan manawagan yung taong bayan, yung aalamin mo na kung ano yung kailangan nila. Advance lagi, Kasi isipin na lang natin, ha? Oho. Ayaw natin ng investor na galing sa yung foreign investor. Oo. Pero nakita mo yung serbisyo ng ating public transport, napakasama. Totoo. Pero kasi nga, ayaw natin ng international o foreign investor. Oho. Bakit? 'Di ba? Kasi- Ngayon, meron mang pumasok na investor, pinayagan natin. Oho. Abay, nawala naman ang hanap buhay mga kababayan natin. ayun. Well, Pero teka lang, dito ba sa mga, hindi pa ba foreign investor? Kasi karamihan nakikita ko dyan, mga foreigner na rin ata eh. ay hindi, mga ginagamit lang nila yung mga consultant nila. Ganun ba yun? Oo, mga foreigner. Kunyari yung konsultan Oo, ata kunyari yan. lang, oo. Sila din ang Ay, kailangan Diba? magaling yun. Kailangan na kaya nilang ipatupad yung, yung ating anti-dummy law. di ba naalala ko dati yung Grab? Ano dati meron pa isa eh, di ba? Grab, Uber. Uber. Oo. Ngayon, wala na yung Uber, di ba? Wala na yung Uber. Ngayon, nakuha na. Pag tingnan Grab mo na yung lang. Grab, sino mo pa mga-ari ng Grab? International pala yan eh. International din. Di ba? Yeah. Oo. Ay, nako. Ito, sa motorcycle taxi, akala kasi natin, maliit. Pero malaking pera ito, Kuya Benny, ha? Yung pabarya-barya ng mga yan. Well, sa dami na bumibiyahe. Sa dami ng bumibiyahe. Oo. And sa dami ng bumibiyahe, malaki rin ang natitipid ng ating mga Yun, kababayan. tamang alternatibo kasi talaga yan. Alternatibo talaga siya. Alternatibo. But of course, unang-una, yung prangkisa nga, Oo. dapat maibigay dapat nga special service ng ating pamahalaan yan.
Totoo. Dapat nga nasa silver platter yan na ibibigay natin sa ating mga operators para naman ma-encourage natin sila na ma-improve yung serbisyo. Aha. And at the same time, the safety of the transport. Nako. Yun ang kailangan natin. Kasi yung safety ng transport, yun naman yung buhay ng ating mga kababayan na sumasakay dyan sa mga motor na yan. Oho. Pero kita mo kung git-gitin nila yung mga motor ngayon. Oo Di nga. ba? Marami kasi hindi alam kung ano ang rules and regulation Yes, doon sa yes. karsada. Oo. Ano ang karapatan ng Yes. 2 wheels, ano ang karapatan ng 4 wheels, etc. Yeah. etc. Hindi, mas may karapatan yung yung 12-wheeler. Kung sino yung malaki, Yung malaki, yun yun ang may ang karapatan. siga, Oo. no? Pati Pero sa kalsada, bully. alam mo ba, sa Amerika, Oo. kapag ang motor dinikitan mo, pwede kang huliin ng pulis. Oo, tama ka. Oo, Tama. talagang sa kanila binibigyan ng pahalaga yung buhay ng mga ika nga'y mas mataas ang risk. Tama. Kasi yung truck, kahit mabunggo yan, kahit pa paano, kung hindi naman gano'ng kalaki ang impact, motor, masagi mo lang. Masagi mo lang, adios. Buhay agad ang yari dyan. Ay, nako. Yun lang. Yun lang ang magiging malaking problema natin dito sa bagay na ito. Sana po, maayos na sa lalong madaling panahon. Yan. Maayos na po. Lalo ngayon, parami ang mga nagmumotor. Nalala ko dati doon sa SM Mega Mall, pag pumunta ka dyan, ngayon isang buong floor, puro motorsiklo Oo, na. puro motor na. Di ba? Sa halos lahat ng mga mall ngayon, isang palapag, isang floor ng parking, Yes. dedicated na for motorcycle. Di ba? Oo. Darating ang pagkakataon, puro sabi nga, electric vehicle naman. Sana paramihan na rin sa mga mall nung mga charging Ayan pa station. isa. Yan pa Oo. isa. Oo. Isa pang problema. Abay, napakabagal din ng ganon? proseso ng DOE ngayon. Sa DOE Doon naman yung sa permit permit pala. ng Ibig sabihin yan- charging stations. Ibig mo sabihin itong, ako mall, may araw ng mall, naglagay ako ng charging station. Papaalam pa ako sa DOE? Hindi. Yung charging station na pwede kang mag-charge. Hindi kayo nga. Yung maniningil ka. Hindi yung sa wala namang libre bayad kasi, yun no? Oo. Kasi sa mga mall, sa mga hotel, sa malalaking restaurant. Ang ating narinig Oo. mula sa ating mga tenga dyan sa mga pader at dingding, Oo. DOE ang nagbibigay ng permit daw ganun niyan. ba? Oo. Ako, tambay nila ako dyan Shangri-La. Libre ang mall. Libre ang charging. Libre ang charging. Ang problema Yun nga lang ko, pila ka. ang problema ko, wala pala akong electric vehicle. Ba't baka ako pumunta rito? Parang nung ako'y nasa Amerika. Oo. Talagang yung kotse dala ko, pinarking ko doon sa charging ng Tesla eh. Ganun, tinapat mo Talagang talaga. tinapat ko. Oo. Sabi ng aking buting may bahay Oo. bakit? Hindi naman electric vehicle to. Bakit? Magcha-charge lang ako cellphone, di ba pwede? Pinalayas tayo pag nagkataon. Ay, nako. Ito na pala. May oras pa tayo? Sige, tuloy na natin. Meron pa tayo sa mga kapanamay. Tawagan na natin. Wala tayong oras na. Maaga tayo magpapaalam. Kaya Jeff Segovia, Barangay Chairman Dick Ching at Homer, kulang kayo dyan, ha? Marami pa tayong pag-uusapan dito. Hindi lang yan. Punong-puno tayo ngayon eh. Yes. Kulang ang isang buong araw na pag-usapan ng lahat ng bagay. And of Tama. course, Rose Antillana, ito, nakatutok din sa atin. No? Ito po. Ito na po yung nangyaring pagdinig kahapon doon sa Kamara de Representante. Isa po sa mga naimbitahan pala doon ay ito pong si Ombudsman sagot lang. Boying. Si Ombudsman Boying. Pero nagpaalam din sila kahapon eh. Andiyan na ba ang ating mga kapanayam? Sige. Ay, kung wala pa, i-greet muna natin ng happy Sige. birthday ang anak ni Absalon Serrano na si Lolo Gold, ang kanyang anak na si Christine Lorraine Serrano. Happy birthday. Yan. Yan. Kahapon po ay humarap itong si Ombudsman Boying Remulla. Diyan po sa House Committee on Justice na pinangungunuan po ni Kong Jerbil. Pero mukhang sabi, tikom daw po ang bibig ni Ombudsman Boying. Ito'y ambush interview pala ito sa kanya. Hindi ito. Doon sa doon tayo sa mismong naging pagdinig kahapon. Para mailatag lang natin. At pagkatapos pakinggan din naman natin ang mga naging kasagutan
ni BP Inday Sara. Yan. Ito. Kinumpirma daw po. Ano ba talaga? Okay na. Yan. Andiyan na po ang ating makakapanayam muna. Ang representante po ng Nabota City, si Kong Toby Tiangco. Yeah. Kong Toby, napapanood po kayo sa Net 25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Kuya Benny Antiporda. Kong Toby, kamusta po? Magandang hapon. Yes, Sir Jen, Benny, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Opo, kamusta ho? Parang bumabata kayo na bumabata. Kung Toby, sanay sa programa, no? Sabi niya, na-stress na. Inubutuloy ako doon. Na-stress na nga ako eh, sabi niya. Paano naman bumabata? Wala yatang bumabata. May sikreto. Ganun ho ba? May sikreto ka, Sir Jen. Sabihin mo sa akin kung ano yung pampabata. Ay, nako. Anyway, teka lang. Kayo ho ang sinisisi ng dating House Speaker Martin. Dati daw kayong Vice Chair ng Committee on Accounts po ba yan? APRO. Hindi, appropriations po. APRO, yes. Appropriations. Oho. Pero nung panahon daw yon, hindi naman kayo kumikibo. Wala naman daw kayong ginagawa. Hindi nyo raw hinaharang yung mga panukala na dapat palang harangin ninyo. Yun po mga binabanggit niya, Kong Toby eh. Okay. Number one, ang Committee on Appropriations po, yan po ang pinakamalaking committee sa House of Representatives. Yan po ay may 143 members. Isang chairman na si Saldico, isang senior vice chairman, at 56 po kaming vice chairman. Chair. No? Okay. Ang trabaho po namin bilang vice chair is, sinabing vice chair ka, ikaw ang magdidepensa ng budget ng departamento na inassign sa'yo. Okay? Ngayon, dun sa sinasabi niyang hindi ako nag-question, tingnan niyo po yung deliberations for the 2025 budget. Nangyayari yan between September 16 yata to September 20 plus. Isa lang po ang pinayagan na miyembro ng majority na mag-interpellate nun. Kaya ang nangyayari po nun ay puro po miyembro ng minority ang nag-interpellate. Isa lang po. Sa lahat ng departamentong yon, isa lang miyembro ng majority ang pinayagan mag-interpellate. Doon pa sa isang department na hindi naman sensitive, no? Dahil alam naman natin, pag member ka ng majority, pinipigilan po kaming magtanong. Sasabihin, majority ka, ba't ka mag-question ng budget? Dapat it depends mo yan. Okay. Pangalawa, useless naman kami magtanong doon sa budget dahil kung matatandaan nyo, noong 2025 budget, meron pa nung small committee. So, ibig sabihin, tingnan mo yung proseso ng House. Mag-deliberate kami, magsusponsor. Kunyari ako, magsusponsor ako ng budget na iniatang sa akin. Magkakaroon ng interpellation. Pagkatapos ng lahat ng interpellation, magkakaroon ng botohan on second reading. Pagkatapos magbotohan ng second reading, di ba, ang practice noon na pinaglalinaban, kaya hindi na ginawa sa 20th Congress is pagkatapos magbotohan on second reading, binibigyan ng kapangyarihan ang isang small committee of 4 persons, pinamumunuan ni Saldico, na mag-amend ng budget. So ang ibig sabihin ng amend, pwede na sila mag-insert doon sa budget na yun. At pagbalik po namin after the break, third reading, wala nang pwede magtanong, either yes or no ka lang sa budget. So anong silbi nung magtatanong ay pwede naman palitan ng small committee of 4? Kaya ginawa ko nung pagbalik dun sa 2025, pinanukala ko na dapat tanggalin na yung small committee. Kaya dun sa 2026 budget, wala na yung small committee. Diba? So bali wala kahit magtanong ka doon. Ang masama doon is yung sa small committee kasi doon nagkakaroon ng palitan ng project. Pero hindi po ako miyembro ng small committee. Sandali, tatakbo lang po ako, humukuha lang tubig. Opo. Sige, yan. Yeah. Medyo mainit yung usapan Kasi talaga. sinabi ko kasi bumata si Kong Toby kaya mukhang inubo eh, no? Dati kasi sanay ako white, puting-puti yung buhok niya eh. Pero alam mo Diba? yung sinasabi ni Kong Toby, may punto ah. Tama naman. Kami, napakarami namin, no? Napakarami namin, chairman, vice chairman, members, inayos namin, ikinahon ng tama para sa taong bayan,
tapos biglang papasukan ng 4 na small committee. Small committee. Tapos, Tama ka doon. Oo. Tama ka doon, Benny. Ang mangyayari noon, aaprubahan yun. So, mag-approve nun, siguro mga 200 plus members of the House. Tapos, bibigyan ng kapangyarihan yung small committee na amyendahan nila. Doon na nagkakaroon ng bentahan ng proyekto. No? Ang masama doon is yung bentahan ng proyekto. So, wala siyang masasabi sa akin. Paano ako magtatanong? Kaya nga pinaglaban ko, di ba? Kaya nung pagbalik namin, pinaglaban ko, hinihingi ko nga yung minutes ng small committee, hinihingi ko yung committee report, wala silang maibigay. Di ba? Kaya sabi ko, dapat i-abolish yung small committee. Tapos pinaglaban natin yan, tanggal na yung small committee sa ngayon. Pero siya, bilang dating speaker, wala din bang power? Kasi yun din sinasabi niya, wala din naman akong alam dyan eh. Aaprubahan ko lang yan bilang speaker eh. Wala din ba siyang kapangyarihan doon sa small committee, Kung Toby? Hindi, sige, sagutin ko na sabay-sabayan. Kasi parang ang pinapalabas niya doon sa kanyang statement is that nagsisimula daw ang korupsyon pagdating doon sa executive branch. Implementation, Yun ang opo. sinasabi niya. Hindi naman siya nag-implement ng proyekto. Wala siyang kinalaman sa corruption. Pero dito nga sa pagbalik ko sa 19th Congress, doon nga nagkagulo-gulo lahat eh. Kasi, di ba, nagbebenta ng proyekto. Nagkakaroon ng bentahan ng proyekto. Ako unang-una nagsabi na nagbebenta si Saldico ng mga proyekto. Yan ay sinabi ni Engineer Alcantara nung siya ay nag-testify doon sa Senate. Yan din ay sinabi ni Yusek Bernardo. So wala nang question doon sa bentahan ng proyekto kasi andun na, may mga nag-corroborate na nung sinabi ko. Opo. Ngayon, anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila is yung pinasok na budget ng executive branch, linilipat nila yung priority projects doon, linalagay sa unprogrammed appropriations, at yung mga binibenta nilang mga proyekto, yun ang pinapasok sa program appropriations. So nagsisimula yan doon sa small committee. Okay. Ngayon, paano tayo maniniwala na hindi yan sinabi ni Saldico kay former Speaker Martin Romualdez? Si Saldico nga nagsabi dun sa isang interview, sabi niya, everyday, nag-uusap sila ni former Speaker Martin Romualdez. So paano sasabihin ni former Speaker Martin Romualdez na hindi niya alam yun? Ang nag-uusap lang daw ay si Senate President Jesus Cordero at saka si Saldico. Parang sila lang daw ang... Yung sinasabi niya po, Kajen, is kapag dumating na sa BICAM, magkakaroon na... Kasi 2 beses nagkakaroon ng amendments. Isa, nasa House pa lang, yun yung small committee. Pangalawa, yung nahan doon sa Senate, yung BICAM. Opo. So yung sinasabi niya is yung pagkatawang pagkakataon na magkaroon ng amendments. Pero dun sa unang pagkakataon, 4 lang na tao yun eh. Hindi naman malalagay yung 4 na tao dun kung hindi naman siya pumayag, di ba? Siya speaker eh. Kung yung 4 ba yun, puro congressman din yun? Yes, ano yun? Chairman of the Committee on Appropriations, Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader at Minority Leader. Yun yung 4. Puro galing po sa House yun. Walang counterpart ng Senate. Ba't Hindi, nagag- iba pa yun. Wala po. Sila feeling namin, wala Hindi po. pa BICAM yun. Hindi pa. Bali, Oo. ang talagang sinasaad ng batas or ewan ko kung talagang may batas to or rules lang ito. Oo. Kasunduan lang natin Komite, plenary, no? Oo. Committee on Appropriations, plenary, BICAM, tapos Pangulo. Tama po ba ako ron? Opo, tama. Bakit nagkaroon Tama, ngayon tama. ng small Actually, committee? Di ba? Hindi, ang ginagawa nila, sa rules namin, hindi pwedeng small committee. Ang gagawin nila, gagawa sila ng motion to exempt yung small committee from the rules. Ganun yung ginagawa. Kaya nga, di ba, tinutulan ko yan. Kaya ngayon, wala na yan. Kaya nga po, Ngayon, wala na. yun, kung talagang yung, alam mo kasi pagka gustong gawin talaga may paraan eh. No? Kaya hindi rin malabong balang araw, may biglang uusbong na naman, na babaguhin lang yung pangalan. Pero tama po ba ko ron, Kung Toby, na ang ano yan is ang komite, tapos ang plenary, pagkatapos po ng plenary, BICAM, pagkatapos po ng BICAM, ang Pangulo na po pipirma, yun na po yun. Tama po ba yun?
Yes, tama. Pero bigyan ko lang ng detalye, no? Una, magkakaroon ng first reading, di ba? Tapos, bago mag second reading ay magkakaroon ng period of sponsorship. So, ispo-sponsor namin yung mga katulad ko. Kung ano yung departmentong naka-assign sa akin, isu-sponsor ko. Magkakaroon ng period of interpellation. Pagkatapos ng period of interpellation, yun yung dapat na pagkakataon na pwede kang magtanong. Kaya nga, hindi pwede kang magtanong yung majority. And then, magkakaroon ng approval on second reading. Okay. Tapos, dati, yung inapprove ng second reading, babaguhin ngayon yon nung small committee. So, pagdating namin ng third reading, iba na. Sa third reading, hindi ka na pwede magtanong. Pero ngayon, wala na small committee dahil tumutol ako dyan. Nag-independent ako kasi pag majority ako, pinipigilan ako magtanong. So ginawa ko noong 20th Congress, nag-independent ako. Kaya na ipaglaban ko na wala na yung small committee. Next, pagkatapos namin aprubahan ng third reading, magsisimula na naman yung Senate ng ganon. First reading, second reading, third reading. Pag natapos yung Senate ng first reading, second reading, third reading, dahil pareho yung version, magkakaroon po ng BICAM. Pagkatapos po ng BICAM, doon po pipirmahan ng Presidente yung final version. Yun. Ba't ang nagtataka ako, bakit ina-adapt din ng Senate? Yung napagdesisyonan ng small committee na galing sa Kamara? Hindi ba nila alam na galing sa small committee? Ganito, Kajen. So magkakaroon ng BICAM. Hindi, magkakaroon muna ng House version, di ba? Yes po. Magkakaroon ngayon ng Senate version. Senate version, oo. So may magkakaibang provisions doon, di ba? Yes po. So yun ang susubukan nilang i-reconcile. Ngayon, siyempre, si Saldi ko, yung mga pinasok niya doon sa small committee, hindi siya papayag na yun ang tatanggalin ng Senate. Kaya may negosasyon yun. So hindi rin pala alam ng Senate na yun pala recommended. Pero anyway, curious lang ako, yun bang bumibili ng proyekto, congressman din? Or contractor? Kung Toby? Naghang ata si Kong Toby. Naghang. Kasi binibenta nga, di ba? Sabi. Binibenta na... So, bumibili nun, kapwa nila mababata, so may ganito. O may malalaking kontraktor din na... Tanong natin kay Kong Toby. Siya lang ang makapagsasabi niyan. Nakita mo pati yung internet, talagang alam niya eh. Parang humina bigla. Humina bigla yung internet. Sabi niya, mawawalan ako ng ano dito, ng project. Ayun. Yan po. Anyway, tingnan natin. Last point lang naman. Yan na. Kong Toby. Kong, andyan po kayo? Kong Toby. Pawala-wala. Talagang, alam mo yan. Sa ibang araw. Yun na lang. Yan na. Ayan. Opo. Sabi ko, Kong, yung curious lang ako, yung inaalok at bumibili ng proyekto, kapwa, mababatas din po ba? Ay, wala. Talagang paputol-putol ang internet. Sige, okay na tayo dyan. Okay na. At least nakuha na rin natin yung pinakalaman ng Yes. ating pakikipagpanayam. Kung nanonood man po kayo, Kong Toby, sana'y sa susunod ma-interview po namin kayo ulit dahil napakaraming bagay-bagay na kailangan malaman ng taong bayan. Alam mo, matapos natin iboto yung ating mga representatives, siguro maganda alam natin kung ano yung nangyayari din doon para kapag nakaharap natin sila ng personal sa mga kampanya, ay matanong din natin sa kanila, kayo po ba'y ganito rin? Yan. Di ba? Abangan natin. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ay, Kuya Ben, ito lang, para lang makompleto natin at inabangan ng ating mga kababayan, Yung nangyari po kahapon, yan sa Kamara. Kinumpirma daw po ng Anti-Money Laundering Council sa House Justice Committee na may mga nakita itong tinatawag na covered at mga kahinahinalang transaksyon, na ginawa ni na BP Sara Duterte at ng kanyang mga kamag-anak. Kinumpirma din daw po ng AMLAC Executive Director Ronel Benaventura. At bago ito, nilinaw naman ni Chairman Congresswoman Jerbil Luistro na saklaw daw po ng sabina na binigay sa AMLAC ang mga ulat ukol sa kahina-hinalang transaksyon at hindi po sa mga bank account ni BP Sara at ng kanyang kaanak. Ayon kay Benaventura, mga kababayan, ang tinawag na covered transactions
ay mga bank transactions na mahigit 500,000 piso na ipinagbigay alam sa bangko ng AMLAC. Ganun pala yun. Basta 500,000. 500,000 pataas. Aalarma. Aalarma. Ayun. So, depende na yon kung yun na may kahinahinala o hindi. Ayon po sa mga suspicious transactions naman, ay mga transaksyon para sa mga hindi na tinukoy na halaga. Pero minarkahan daw po naman ito ng bangko sa pagiging questionable na kung saan ito ay nagmula. SOP pala yun. Ano? Ganun talaga. Maari anyang mas mababa ito sa 500,000 pesos. Umabot naman daw po sa 6.7 billion pesos ang halaga ng covered at suspicious transactions para po sa panahon 2006 hanggang 2025. 3.7 billion pesos ang mga ito konektado daw po kay BP hanggang sa 2.998 billion pesos naman sa asawa nitong si Man Scarpio. Ang pagdinig kahapon ay pangalawa po sa clarificatory hearing sa mga impeachment complaint laban po kay BP Sara na nakatutok po sa mga aligasyon na hindi may paliwanag na yaman at ng kanyang pagkabigo sa ganap na ilahad ang mga ito sa kanyang salin. Inimbitahan daw po sa pagdinig ang Office of the Ombudsman, AMLAC, SEC at dating Senador Sani Trillanes. Inimbitahan din si BP Sara pero hindi po ito dumalo. May isa lang natitirang araw ng pagdinig. 29 pala, meron pang habol. Ayon po kay Kong Luistro, itutuon daw po ang pagdinig sa April 29 sa pagbusisi sa mga ebidensya ng sinasabing pagbabanta ni BP para naman daw po kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Yan. Sa kabila naman, ang sagot naman, nasaan na yun? Ng kampo ni BP Sara, Kuya Benny, nasaan na yun? Ito, tumanggi po yung defense team ni BP Sara na sa publiko ang kanyang legal na estratehiya kaugnay na kinakaharap nitong issue. Iginit nila na mas nararapat itong talakayin sa tamang proseso at hindi daw po ito sa media tinatalakay. Kasi kung sa media nga naman, baka wala itong katapusan. Sa isang press con, humingi po ng pamanhin ang mga abogado dahil hindi sila nakapagbigay ng detalyadong sagot, lalo na't katatanggap pa lamang nila ng dokumento mula sa Kamara at hindi pa ito lubusang nasusuri. At binigyang diin po ng kampo ng Vice Presidente na kino-question nila ang kasalukuyang proseso sa pamamagitan daw po ng petisyong inihain sa Korte Suprema, partikular na ang saklaw para pagdinig ng House Committee on Justice. Ayon po sa kanila, mahalagang malinaw na ang impeachable offense ay dapat lamang tumukoy sa mga umunoy na gawang paglabag habang nasa kasalukuyang posisyon bilang Vice Presidente mula 2022 hanggang sa kasalukuyan at hindi na po ang pangyari noong wala pa sa posisyon. Kasi ibang account din, parang Vice Mayor pa lang ata siya ng Davao. Mayor at kung ano-ano pa man. Mukhang isinama doon daw po sa doon sa naging pagdinig kahapon sa Kamara de Representante, Kuya Benny. Yun na nga. Ayan, meron ba tayong ipipray na boses? Sot? Ayun, parinig natin. Sige nga po. Ano po ba ang suspicious transaction report? Ang laman po niyan ay suspicious transactions. Ang ibig po sabihin, suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC, nagkaroon ng suspicious transaction report. Ngayon, hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad, or may money laundering na kaagad, or may krimen na kaagad. In fact, magti-trigger lang yon para sa AMLAC na tingnan at kung gusto nilang imbestigahan. What's important for us to understand at this point is that a mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. And the reason for that is really simple. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. And when does that happen? When does scrutiny happen? Ayun, nako, marami pa tayong abangan dyan, Kuya Benny. Mahahaba gusto ko pa usapin. isagot. Ha? Meron ba akong sagot na nakita? Ang sabi? Ang mga totoong magnanakaw, Ba? hindi sa bangko pinapasok ang pera, kung hindi sa maleta.
Sabi raw ni Vice President Sara Duterte. yan ang- tama ba? Nako, tama nga naman. Okay naman, diba? Kinapos na naman. Naku, ako yung lalo nag-iinit ako dito sa mga dapat ito. Online gambling na Oo, ito. sa ibang no? araw natin, no? Oo, Wala tayong oras, talagang- Hindi, kahit na next week. Kahit na, Yes. Oo, Kasi alam nyo, nakakatakot na po ang mga pangyayari ngayon. Oo. May mga tinatanggap kaming report ng iba na sadong nalululong sa depression. marami na nagpapakamatay. Mayroon daw po mga talagang dahil sa nalululong po sa sugal sa pamamagitan ng online. Yes. Tama sabi mo, ang dapat ang nihatid natin sa tao, pagkain sa pagkainan. Hindi, alam mo, ang serbisyo ng gobyerno dapat ilapit Oo. sa tao sa kanilang hapagkainan Oo. yung pagkain. Yes. Ilapit mo. Oo. Pero hindi. Inalapit sa cellphone yung sugal. Yun. Oo, no? kaya Kaya yun hoy, lalabanan natin ano, Oo. at sa mga susunod. Ang mga sangkot pala dito, mga wanted sa ibang mga bansa pala. Oo, no? mga fugitive pa sa ibang Yes. bansa. Oo. At isipin mo, nagtatago dyan sa internet Oo. para lang magpasugal. Naku po. Diba? Tapos kinakaawa natin kasi sa pamamagitan ng asylum. Yes. Pero yung ating mamamayan, pinagsasamantalahan naman. Ay, Pinagsasamantalahan. naku. Kaya Aida Flora, Manu Gomez, Hilda Tapongot, Norma Blanco, salamat sa inyong panonood. Happy birthday po kay Kuya Jerome Vital. Kamusta po kayo? Happy birthday. Ano, ha? Happy birthday din po kay April Baltasar. Ayun. Yung- Paano? Ito na po ang Pasensya ating... na kayo, ito sa mga hindi nabati. Sayang. Sa Baclaw family, dyan sa Bicol. Oy, mga taga Bicol. Ang dami nanonood na sa atin eh. Kaya nga, nakakachamba. Mukhang mapapaaraw-araw na ako rito eh. Hindi ka nasusweldo. Hindi lang ako. Wala ka nakikita eh. Ito na po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Hanggang sa susunod na Balitaktakan. Bye!